Karaniwang anumang meron ng magulang ay kanilang ipinamamana sa kanilang mga anak. Mapari-arian, ugali, sakit, o maging kaibigan o kaaway. Ang nakakalungkot lang ay kapag ang naipamana ng magulang sa kanyang anak ang kaaway nito na dadalhin pa sa susunod na henerasyon. Mga batang wala namang sinimulang gulo, ngunit nagtuloy ng nasimulang gulo ng kanilang pamilya. Ganito ang kaso ng walang muwang na si Pining, na nais lamang mamuhay ng tahimik at payapa, ngunit napilitang manahin at akuin ang buhay bilang isang anak ng manlalason laban sa pamilya ng mga aswang. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Paalala na ang kwento ay may tema ng kababalaghan na maaaring hindi angkop para sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Ayos, let's go! Sa isang tahimik na baryo ng Ilog Maisak kung tawagin, tahimik ang pamumuhay ng mga tao at medyo makaluma pa. Makaluma dahil nananatili pa rin ang kaugaliang noong mga naunang panahon nating mga Pilipino. Bagamat nakakasunod sa modernong panahon, mas nangingibabaw pa rin ang kapayakan ng kanilang estado. Payapa at bibihira ang mga kaguluhang naitatala sa baryo ng Ilog Maisak. Karaniwang away lang ng magkakapitbahay dahil sa tsismis, hindi nagbabayad ng utang at simpleng away lasing lamang ang karaniwang idinudulog sa barangay. Kaya naman masasabi pa ring nasa ayos ang mga naninirahan sa baryong ito. Ngunit sa kabila ng payak at payapang pamumuhay ng mga naninirahan sa baryong yon, ay may mga lihim pa ring hindi nabubunyag sa mga tao. Walang ideya na may mga ganoong ganap na nangyayari sa loob ng kanilang mumunting komunidad. Kilalang manginginom si Mang Raul, 58 anyos, isang magbubukid. Palaging nangunguna itong si Mang Raul, kaya naman marami sa mga may bahay ng iilang mga kalalakihan sa kanilang baryo may lihim na inis rito dahil nga palagi nitong inaayang mag-inom ang mga yon. Magaling kasing gumawa ng tuba na kanilang pangunahin at ipinagmamalaking alak sa kanilang baryo itong si Mang Raul. Bukod sa pagbubukid ay isa rin ito sa kanyang negosyo at kapag nag-ayayo ng inuman, ibibihira ang tumatanggi rito dahil sa libreng alak na kanilang maiinom. Mabait naman tong si Mang Raul at hindi mahirap pakisamahan, palabiro at madaling lapitan. Ang totoo nga niyan, maraming may utang sa kanya, ngunit hindi nito ginagawang maningil. Kumbaga, bahala nang may utang sa kanya kung babayaran ba siya o hindi. Basta ang ayaw lang nito ay ang sisiraan, babastusin o tatraydurin siya. Sa kabila ng pagiging kilalang mabait na tao ni Mang Raul, ay may isang lihim ito na hindi nalalaman ng lahat ng kanilang kabaryo. Si Mang Raul kasi ay isang mahusay na manlalason. Namana niya pa yun sa lolo ng kanyang ama na nagturo sa kanya ng mga paraan upang maging isang batikang manlalason. Gumagamit yun ng iba't ibang klase ng halamang gubat at kabuti na idinadaan niya sa isang masusi at maingat na proseso hanggang sa makuha niya ang tamang pagkakagawa ng lason na kanyang inilalagay sa kanyang kuko, daliri o sa anumang sisidlan na hindi mahahalata ng kanyang bibiktimahin o ng mga taong nakapaligid sa kanila. Karaniwang paraan ni Mang Raul ay ang paglalagay sa kanyang kuko ng lason na kanyang ipinapahid sa bibig ng baso nang aabutan niya ng tagay.
Tatalabang lason na yon ng mabagal na inaabot pa ng mahigit isang araw bago tuluyang kumalat sa katawan at kitilin ng buhay ng biktima. Malinis na nagagawa ni Mang Raul yon sa kanyang mga biktima. Sa katunayan, mahigit 40 taon na niyang ginagawa yon at hindi na rin mabilang ang nalason at napatay ng lalaki. Madalas na ginagawa niya yon sa mga dayo sa kanilang lugar na hindi niya nagugustuhan. Ang pinakahuli na nga sa kanyang biktima ay ang binatang may bansag na gari. Si Gare ay 22 anyos na kasamang dumayo ng isa nilang kapitbahay na napasama sa kanilang inuman. Tahimik lamang noon si Gare at tila nagmamasid lamang sa kanyang mga kainuman. Hanggang sa nagsimula na yung tanong-tanongin ni Mang Raul tungkol sa personal nitong buhay. Hindi naging komportable ang binata sa pagtatanong ni Mang Raul dito hanggang sa napansin ng matanda ang talim ng pagtitig ni Gare sa kanya. Hindi yun nagustuhan ni Mang Raul, lalo pa at medyo nakainom na ito. Lugar niya yon at hindi siya papayag na astahan siya ng kahit sinong dayo lang ng ganoon. Doon nagpaalam si Mang Raul na magbabanyo lang, ngunit lingid sa kanilang kaalaman na pupunta yon sa kanyang silid upang ihanda ang isang bagay na nakamamatay at kung saan siya magaling, ang panlalason. Inilagay niya sa kanyang kuko ang sapat na dami ng lason upang mapatay ang binatang si Gare. Pagbalik ni Mang Raul ay kinuha nito ang baso at sinalinan ng alak na ibinigay niya kay Gare. Inantay talaga nito na kay Gare na ang susunod na tagay. Mabilis na nilagok ng binata ang alak na nasa baso at nang iaabot na nito ang baso sa matanda ay pakunwaring nabitawan yun ni Mang Raul at nabasag ng malaglag sa sahig. Matapos yun ay gumuhit ang pagngisi sa mukha ni Mang Raul dahil sa isang matagumpay na paglason sa dayong si Gare. Lingid sa kaalaman ni Mang Raul ay hindi isang ordinaryong tao si Gare dahil ito ay anak ng mag-asawang Erning at Sita Caldo. Mga lahing aswang. Naninirahan ng mga yon sa kabilang baryo ng Sapang Buga. Kagaya ni Mang Raul, wala ring nakakaalam sa lihim ng pagkatao ng pamilya ni Gare, kaya malaya silang namumuhay kasama ng mga ordinaryong tao. Madalas din na nambibiktima ang mga ito sa mas malalayong baryo at ni minsan ay hindi pa nambiktima sa mismong baryo nila o sa mga karatig. Masyadong maingat ang mga yon. Makalipas ang 2 araw ay pumanaw si Gare. Malinaw sa mag-asawang Erning at Sita na ang ikinamatay ni Gare ay pagkalason. Isang veteranong manlalason ang gumawa nun sa kanilang anak at madali siyang naisahan nun. Sa kabila ng nangyari sa kanilang anak ay nanatiling tahimik at hindi lumikha ng anumang gulo ang pamilya Caldo. Minabuti ng mga iyon na alamin kung sino ang may gawa nun sa kanilang si Gare na wala namang ibang hinangad kundi makipiesta lamang at hindi manggulo. Sa pag-iimbestiga ng pamilya Caldo ay napag-alaman nilang ang huling naging kumpulang kinabilangan ni Gare ay ang inuman sa bahay ni Mang Raul base na rin sa salaysay ng kaibigan nito na kapitbahay ni Mang Raul. Doon na rin minabuti ni Mang Erning na kausapin at kilalanin si Mang Raul. Mawalang galang naman oy. Hinahanap ko lang sana si Raul. May nakapagsabi kasi sa akin na dito siya nakatira. Magalang na wika ni Erning. Ako si Raul. Anong may paglilingkod ko sa iyo, kabayan? Ako ang ama ni Gare, yung binatang naging bisita ninyo noong piyesta rito.
Kamamatay lang kasi niya ilang araw pa lang. May mga katanungan lang sana ako. Ano gusto mong malaman? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Raul. May lumason sa anak ko at gusto kong sabihin mo sa akin kung ikaw ba ang may gawa nun sa kanya. Pawalang galang na sa'yo, kabayan. Pero wala akong alam sa sinasabi mo. Tatanungin kita, Raul. Ano ba ang naging atraso sa'yo ni Gare? Inuulit ko, wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag tayong maglokohan, Raul. Gusto kong malaman ang totoo. Umalis ka na sa bakuran ko bago pa kita hindi matansya. Hinawakan ng mahigpit ni Raul sa braso si Mang Erning at persahang hinila palabas ng kanyang bakuran. Nakatingin lamang sa mahigpit na pagkakapisil ni Mang Raul sa kanyang braso si Mang Erning habang kinakaladkad siya ni Mang Raul palabas. Huwag ka nang babalik rito. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Nga pala, nakikiramay ako sa pagkamatay ng anak mo. Pagkasabi no ni Mang Raul ay naglakad na yun papasok ng kanyang bahay. Patuloy namang pinagmasdan ni Erning ang pinisil na braso nito ni Mang Raul. Umuwi yon sa kanilang bahay. Pagdating ni Erning sa kanilang bahay ay may isang klase ng orasyon itong ginawa. May kinuha yung isang klase ng langis na kanyang ipinahid sa kanyang brasong pinisil ni Mang Raul, tsaka umusal ng mga salitang hindi karaniwan. Maya-maya pa ay isang kakaibang pangyayari ang naganap. Unti-unting bumula ang pinagbakasan ng kamay ni Mang Raul sa braso ni Erning at sumingaw ang isang di kaaya-ayang amoy. Tama nga ang hinala ko. Ang Raul na yon ang lumason kay Gare. Magbabayad siya. Ika ni Erning sa kanyang sarili. Makalipas ang 4 na araw, malalim na ang gabi at nahihimbing na ang mga tao sa paligid. Gising at naghahasa ng kanyang itak si Mang Raul sa labas ng kanyang bahay na kanyang gagamitin sa pagtabas ng mga buko nang matigilan siya sa narinig na ingay. Ingay na parang may naghuhukay ng lupa sa likurang bahay nila. Mabilis niyang tinungo yun at gigil na hawak ang matalas na itak nito. Pagdating niya sa likuran ay may mga bakas ng tila nagsubok humukay sa lupa gamit ang mga kamay. Sino kayang may gawa nito? Hoy! Kung sino ka man, magpakita ka, duwag! Ika ni Mang Raul. Sa kanyang likuran, narinig niyang lumabas mula sa kadiliman ang isang nilalang na sa bangungot lamang niya aakalaing makikita. Pagbabayaran mo, Raul, ang ginawa mo sa anak kong si Gare. Kasalanan din ng anak mo. Wala siyang karapatan para bastusin ako sa pamamahay ko. Kaya pinatay mo? Oo, at susunod ka na. Tama lang palang pinatay ko siya dahil isa pala siyang aswang na kagaya mo. Umangil si Erning at tumulo ang napakalapot na laway nun. Ang itsura nito kung ilalarawan ay makikilala pa rin ang mukha ni Erning, ngunit may matatalas na ngipin na to. Mahabang nakalabas na dila, makapal na buhok na sabog-sabog, maputlang balat at mahahabang kuko sa kamay at paa. Wala rin yung suot na anumang saplot. Sumugod si Raul at tinaga si Erning, ngunit nanlaki ang mga mata ni Mang Raul dahil hindi man lang napinsala si Erning, gayong bagong hasa ang itak nito. Parang napakakunat ng balat nito at napakadulas. Akmang tatagain pa muli ni Mang Raul si Erning
Ngunit sinalag ng kamay ng aswang ang itak ng manlalason. Ibinaon ni Erning ang kamay na may mahahabang kuko nito sa dibdib ni Mang Raul at dinukot ang kanyang puso. Kitang-kita ng nooy sumasaksing palihim na si Pining ang paghugot ng aswang sa puso ng ama nito at gigil na kinain yun sa kanyang harapan. Tanging pagluha lang at pigil na paglabas ng boses ang kanyang nagawa habang mabilis na nawalan ng buhay ang kanyang ama. Matapos makain ni Erning ang puso ni Mang Raul ay nagsalita ito ng, Bata, gusto kong malaman mong may kasalanan sa akin ang ama mo, kaya ako ginawa to. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon para magtago bago pa kita isunod. Nagtatakbo sa labis na takot si Pining at pumasok sa loob ng kanilang bahay habang nagmamadaling tumakas naman si Erning sa pinangyarihan. Kinabukasan, tulala si Pining at hindi nagsasalita. Sa pakiwari ng lahat ay hindi nito kinaya ang pagkawala ng ama. Pero may isang salita itong binabanggit at pagkatapos ay iiyak yon na tila nawawala sa sarili. Aswang. Salitang tanging kanyang binabanggit. Imbes na makuha ang ibig sabihin ni Pining ay inisip nilang nababaliw at hindi na kinaya ng bata ang nangyari sa ama nito. Para sa mga tao ay isa yung uri ng krimen na ginawa ng isang taong may malaking galit kay Mang Raul. Makalipas ang 5 taon, humahangos na umuwi sa kanilang bahay si Baro, ang bunsong anak nina Erning at Sita. Pagpasok nun sa kanilang bahay ay natumba yun at tarantang inalalayan ni Aling Sita. Tinanong ng Ale kung anong nangyari at may malaking sugat yon sa likuran. Isinalaysay ng binata na isang di niya nakikilalang dalagita ang nakasuot ng hoodie na kumukubli sa kabuuan ng mukha nito ang nanghataw sa kanya ng buntot pagi. Nagpambuno ang dalawa, ngunit mahusay daw sa pakikipaglaban ng dalagitang yon kaya napilitang tumakas si Baro. Unti-unting nanghina at nawalan ng malay ang binata. Kinagabihan, pagdating ng bahay ni Mang Erning ay dinatnan nito ang tumatangis na asawang si Aling Sita. Yakap-yakap ang nasawing anak na si Baro. Kitang-kita ni Mang Erning ang malaking sugat sa likuran nito at bumubula pa. Maging sa bibig nito ay may lumalabas na bula. Alam ni Mang Erning na katulad ni Gare ay lason din ang tumapos sa buhay ng kanyang bunso. Hindi na nakapagpigil pa si Erning at Aling Sita. Sa mismong oras ding yon ay nagbago ang kanilang anyo. Lumaki ang mga bibig, bumuhaghag ang mga buhok, humaba ang dila, nanlisik ang mga namulang mga mata, humaba ang mga kuko at namutla ang mga balat. Nasisiguro kong galing sa pamilya ni Raul ang may gawa nito. Magbabayad sila! Galit na sigaw ni Erning. Isinara ng mabilis ni Erning ang pintuan ng kanilang bahay at kumalma. Nagpasyang hating gabi nila sasalakayin ang bahay ng pamilya ni Mang Raul. Lingid sa kanilang kaalaman ay pinagmamasdan sila ni Pining gamit ang isang teleskopyo habang nagkukubli yon sa isang lugar di kalayuan sa bahay ng pamilyang aswang. Nagpasya ang mag-asawa na ibalot muna ang bangkay ng anak nila at ilibing sa likuran ng kanilang bakuran. Ngunit hindi nila napaghandaan ang sumunod na nangyari. Nabasag ang bintanang salamin nila sa sala
na dinulot ng isang estrangherong puwersahang patalong pumasok roon. Sino ka? Nakalimutan mo na ba ako, Mang Erning? Ako yung batang pinatakas mo nung patayin mo ang tatay ko. Ako si Pining, ang anak ng manlalason. Ikaw pala ang batang yon na anak ni Raul. Aba, dalaga ka na, iha. Ikaw ba ang may gawa nito sa anak ko? Mahusay ka, Manong, at nahulaan mo. Nahulaan mo rin bang isusunod ko na kayo ng asawa mo? At sa palagay mo magagawa mo yan matapos kitang singilin? Manahimik ka! Pinatay mo ang tatay ko! Sa harapan ko pa! Alam mo bang kung gaano kasakit yon? Kung gaano ako gabi-gabing hindi pinapatulog nang nakita kong yon? Alam mo ba, ha? Alam mo? Nanginginig sa galit habang umiiyak na sambit ni Pining. Siningil ko lang ang ama mo sa ginawa niya sa anak ko. Matatapos lang ito kapag naubos na ang bawat miyembro ng pamilya natin. Wala nang mawawala sa akin. Matapos mo kasing patayin si tatay, ay hindi rin nagtagal ay pumanaw na rin si nanay. Mag-isa na lang ako't napilitang mabuhay ng malungkot. Kaya naman pinaghandaan ko ng ilang taon ang gabing to. At hindi ako aalis nang hindi ko kayo nauubos. Punong-puno ng galit na sambit ni Pining. Inilabas nito ang 2 buntot pagi. Hawak ng magkabilang mga kamay nito. Mga buntot pagi na pinahiran ng mas pinalakas na lason na gawa ni Pining. Lingid sa kaalaman ng kanyang ina na tinuruan palang maging manlalason ni Mang Raul ang anak, at nang mawala ito ay inaral mabuti ni Pining ang paggawa ng mas malakas na klase nito na oras o minuto lang ay mamamatay ang kanyang biktima. Pinadadaan niya ang lason sa sugat ng kanyang planong patayin. Nag-aral din ng martial arts si Pining, kaya kaakibat ng kanyang panlalason ay ang pagiging bihasa sa pakikipaglaban at paggamit ng maraming sandata. Nagsimulang sabay na umatake ang mag-asawang aswang. Mabilis na pinanglalatigo ni Pining ang mga buntot pagi. Ngunit nagulat siya sa angking bilis ng galaw ng mga aswang. Hindi siya makatama rito at nagulat siya ng 2 sunod na pagkalmot sa kanyang likuran ang kanyang natanggap. Bilang ganti ay winasiwas niya sa kanyang likuran ng buntot pagi, ngunit wala siyang tinamaan. Bagkus ay isang pagkagat sa kanyang braso ang natanggap at mabilis na bumitaw yon at naglaho sa kanyang tabi. Nakita niya ang mag-asawang aswang na nakatiwarik na nakatayo sa kisame ng bahay. Kumuha ng isang maliit na botelya sa kanyang bulsa si Pining at binasag sa sahig. Nagkaroon yon ng makapal na usok na nagpahirap sa kanilang makita ang isa't isa. Sa pagkakataong yon, pakiramdaman ng labanan. Tumalon ng mataas si Pining at iwinasiwas ang 2 buntot pagi sa ere ng paulit-ulit, ngunit wala yung matamaan. Sumalo na naman yon ng paulit-ulit na kalmot. Kahit na nagdurugo ang mga malalaking kalmot nun, ay hindi niya maaaring hawakan dahil maaaring makontamina ng lason ang mga yon. Kailangan na niyang matapos ang mag-asawang aswang bago pa siya mapuruhan at maunahang masawi. Pagkawala ng usok sa paligid ay nakita nitong nakatayo na sa harapan niya ang 2 aswang at tila pinagtatawanan siya ng mga yon. Akala mo siguro kaya mo kami, ano? Di bale, Ernie. Pagkain din ang isang yan. Sambit ng mag-asawa. Nanginig ang mga tuhod ni Pining. Naramdaman niya ang mga pinsala nito sa katawan.
kaya napaluhod ang isang tuhod nito sa sahig habang nakatitig sa mag-asawa. Unti-unting lumapit ang mga yon kay Pining na halatang hinang-hina na. 1 metro na lang ang layo ng mga yon sa nakaluhod at nakayukong si Pining nang biglang, Aray! Ano yun? "Aray ko!" Sa tingin ninyo talaga, lalabanan ko kayo nang hindi ako handa. Napaatras ang mag-asawang aswang at sinipat ang kanilang mga talampakan. May mga nakabaong tila mga tinik na galing sa botelyang binasag ni Pining sa sahig. Hindi yun mga ordinaryong tinik dahil hindi basta tinatablan ng anumang talim ang mga aswang na yon dahil sa labis na kunat at dulas ng balat na taglay nila. Ang mga tinik na bumaon sa talampakan ng mag-asawa ay may kargang orasyon mula sa isang albularyo na ibinigay kay Pining. Yari yun sa buto ng hayop na ginawang parang bubog. Alam nyo, Mang Erning at Aling Sita, hindi na rin naman kayo magtatagal eh. Nasa mga bumaong yan sa mga talampakan ninyo. Ang pinakamalakas na klase ng laso na meron ako. Inihanda ko talaga yan para sa inyo. Kaya naman paalam na sa inyo. Ika ni Pining. Sinugod siya ng mabilis ng mag-asawa upang maunang patayin ng mga ito. Ngunit bago pa man sila umabot kay Pining ay sumubasob na sa sahigang mga yon at naparalisa ang mga katawan. Tsaka umagos mula sa mga nakabukang bibig ng mga ito ang malapot na laway na may kasamang makapal na bula. Tsaka sunod na umunat ang buong katawan hanggang tumirik na ang mga mata nila at tuluyan ng nasawi. Si Pining naman matapos yun ay lumabas ng bahay ng pamilya ng mga aswang at paika-ikang naglakad habang sugatan. Hindi pa man yun nakakalabas ng bakura ng pamilya Caldo ay natumba na ito sa lupa. Sa kabila ng pagkakasubasob ay ngumiti pa ito tsaka bumubulong habang nakatitig sa 2 taong nasa kanyang harapan. Itinayo siya ng mga ito at sumamang naglakad sa mga yon na parang walang nangyari. Ang 2 taong yon ay walang iba kundi ang kanyang ama at ina. Nang maglaho na silang 3 ay naiwang nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Pining sa loob ng bakuran ng pamilya ng mga aswang na kanyang pinaslang. Ayan mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento at kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga kwento, and of course, paki-like mo na rin ang video na ito, and kung hindi ka labisan ay paki-share mo na rin sa iba para mas dumami pa tayo. Ayan, so masasabi ko sa kwento, hindi mo rin naman masisisi yung kabila kasi buhay din ang kinuha sa kanila. So ayun, pero ang angas, masasabi kong napakaangas ng naging storya nitong si Pining. Kung papaano niya binalikan, binawian yung mga naging kaaway at tumapos sa buhay ng magulang niya. Kayo mga kabayan, ano ba masasabi ninyo sa kwento? Anong opinion ninyo? I-comment nyo na yan sa ibaba. Ayan. So maraming salamat sa inyo. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel at pakikinig ng ating mga kwento. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Kita-kits tayo sa ating susunod na kwento. Maraming salamat mga kabayan. God bless.